Magandang buhay mga mare, kumusta po kayong lahat? Sana'y nalalampasan natin araw-araw ang bawat hamon sa ating buhay. Sana'y samahan nyo pa rin ako ulit. Syempre, bago ang lahat, it's me again, ang inyong lingkod, Kumaring Lucibian Mini Vlog. Namiss ko nga po ang pag-voice over 10 days ba naman hindi nakapag-upload ang kumare ninyo. Ay! Tinamad yar. Pasensya na agad kung last week pa itong aking video. Sayang naman kasi mga mare kung ikikip ko lang baka uurin. Hoy, wag naman. Magpipitas nga muna ang kumare ninyo ng kamatis sa pananim ni mother dahil magluluto ako ng scrambled egg with tomato. Anyways mga mare, kumusta naman po ang inyong first week of May? Panalangin ko sa ating poong may kapal na sana'y hindi lang first week of May kundi buong buwan ng Mayo ay healthy at masagana ang ating pamumuhay. At naway proteksyonan tayo palagi sa anumang sakunang mangyayari sa ating bansa. Simpleng kaganapan lang naman itong aking for today's video pero sana'y tapusin nyo naman po hanggang dulo. Salamat! Ginagayat ko na nga po dyan ang mga kamatis at 4 na pirasong itlog lang naman ang lulutuin ko. Carry bells na yan. Nakakamiss pala talaga ang pag-vlog at pag-voice over as my experience. Kapag kasi nakapagsimula ka na ng pag-vlog kahit mini vlog lang tapos natagalan hindi nakapag-upload at hindi nakapag-voice over, hinahanap na rin ang katawan ko. Para kasing may nakakausap ka na habang nagvo-voice over. At para sa akin lang naman ha, nakakabawas nga ito ng stress habang nagvo-voice over kahit nakakangawit ito ng panga. Dahil may kanya-kanyang paraan naman tayo pagdating sa pagluluto, hito ako, ginigisa ko na muna ang kamatis hanggang maluto ito at tinitimplahan at saka ko na ihahalo ang itlog for the go. Dahil wala nga akong maisip na iulam ngayong umaga, so hito ang naisipan ko, itlog with kamatis. Sakto may nakita akong hinog at presko pagaling sa pananim ni mother. Kaya for the go ang kumare ninyo, magluto na lang ng scrambled egg samahan ng sinangag at tuyo. Low budget na, nakakabusog pa. Salamat Lord sa pagkain. Simpleng sinangag nga lang ito dahil igigisa ko lang naman siya sa bawang at titimplahan ng asin at tuyo at ang huli ay lalagyan rin ng itlog at keri-keri bells na yan at baka nga magmukhang itlog na nga kami dito dahil ang sangkap ng sinangag ay may itlog at ang ulam naman ay itlog. Oh hoy, saan ka pa? At ayan, inahalo ko na nga si itlog at pagkatapos ay paghalu-haluin ko lang ito at ilang minuto ay okay na yan at luto na yan. At dahil mayroon nga kami ditong tuyo, so ito para may maiba namang ulam, ito piprituhin na itong tuyo para makakain na. So tara, kain po tayo mga mare. Nabukasan na nga ito at hito dumating na itong aking parcel. So tara, samahan nyo naman ako mag-unbox at mag-assemble nito. Dahil nagpresenta nga ang anak ko na tumulong kaya kaming dalawa ang mag-assemble nito. Madali nga lang ito i-assemble dahil may manual naman. Ang nakalagay nga sa manual, ang tawag nito ay coat rack. Pero gagawin ko nga itong shoe rack dahil wala nga ako mapaglagyan ng mga sapatos namin ng anak ko. Mayroon naman luma na at sira na nga kaya itatapon ko na ito. At ito nga ang pamalit ko. Mas magaling nga mag-assemble ang anak ko kaysa sa akin. Masaya nga ako dahil may katuwang ako at syempre at ang uniko iho ko pa. Hindi asawa kundi anak. Marami nga akong napapanood na vlog na ang katuwang nila sa pag-assemble ng mga gamit ay ang mga asawa nila. So ako para maiba naman ang gagawin kong katuwang ay ang anak ko at syempre gusto rin naman niya itong ginagawa niya. At saka gusto rin naman niya na tulungan ako. Sa bawat parcel nga na ina-unbox namin ay excited nga siya kahit hindi naman para sa kanya. Tapos na nga kami mag-assemble kaya binuksan na rin namin itong 2 parcel. At pagkatapos nga ay maglilinis na rin ako sa pagpupistuhan ng syura. Dito ko nga ilalagay sa mga pinag-imbakan ng mga laruan ng anak ko. An ko nga rin inilagay ang basket na pinaglalagyan namin ng mga labahin. At nandyan na rin ang mga sapatos. Halo-halo yar. Wala naman kasi akong ibang pagpupistuhan kaya dyan na lang sila lahat. Mag-share-share na lang sila. Huy! At ito nga po ang sinasabi kong lagayan namin ng mga sapatos na luma na at sira na. Opo mga mare, kahit sira na yan, pinagtitisan ko pa dahil ngayon lang naman nagkaroon ng pamalit. Matagal na nga yan sa akin, in-order ko yan online noong nangungupahan pa lang kami ng anak ko. Ilang taon na nga yan sa akin, ngayon ko lang ililit go. At syempre dahil sira na nga, nagpatulong na nga rin ako sa anak ko na ilabas namin ito para mawalisan ko ang sahig at pagtatanggalin ang mga sapot-sapot sa pader. Medyo matagal na nga hindi ko nalilinisan dito, sobrang dami na nga rin mga alikabok. Pagkatapos pagwalisan ay pipisto ko na muna itong shoe rack, dyan lang muna habang lilinisan ko pa ang mga sapatos. Saka ko na ito ipaglalagay kapag nalinisan ko na. Parang nagdududa pa nga ako sa pinagpistuhan ko ng shoe rack. Dahil naisip ko mayroon pa nga
nga akong ibang mga gamit na dapat kong ilagay sa corner na yan. So bali na ilipat ko nga ng pwesto yung shoe rack pagkatapos ko may lagay ang mga sapatos. Dito ko nga siya inilipat para yung ibang gamit ay doon sa gilid ng shoe rack ko ilalagay para hindi nga ito masyadong kita at hindi na makalat tingnan. At hayan, pinagbabalik ko na nga ang mga bagay-bagay para matapos na tayo. At pagkatapos ay maglalagay ako ng 2 towel sa itaas ng shoe rack. Isa para sa akin at ang isa para naman sa anak ko. Maganda nga dahil mayroon na kami pagsasabitan ng towel pagkatapos namin maligo. Balak ko nga lagyan ng flower vase sa ibabaw nito. Pero sa ngayon ganyan lang muna. That's all for my ganap today. God bless sa iyo nga tanan nga hinay kita permi. Damo nga salamat.